Oh. Salamat sa mga buhay nyo, no? Salamat higit sa lahat sa Panginoon na nagbigay ng regalo ng buhay. Salamat sa mga inyong buhay dyan. At ako naniniwala na nang ipinanganak ang isang tao, ay kasama ring ipinanganak ang pangarap ng Diyos. No? Pinangarap din ni Lord na sa bahay bata pa lang ng nanay natin, ang Diyos na ay kilala na tayo, sabi ng Jeremiah. At ipinakilala niya ang ating talagang kahahantungan. Kaya sinabi niya nga sa Isaiah 46 verse 10 na kanya nang ipinahayag ang katapusan sa simula pa. O ipinahayag niya na yan mga kaabangers. Kaya maraming salamat, tayo na lang talaga. Nasa sa atin nilagay ni Lord ang pagdidiscovery. Ang ating pagdidiscovery ngayon, yan ay napakahalaga. Kaya nga tayo ay nilagyan ng tinatawag na layon sa ating pagkataong panloob. Pag sinabing layon, sabi ng Isaiah chapter 5 verse 26 to 30, they will roar like young lions. They will roar. Sila ay aatungan like young lions. At dahil tayo ay magro-roar, ibig sabihin, aatungal yung mga mabuting balita, kagandahang loob ni Lord, yung magandang balita na magpapalaya sa mga inalipin ng kaaway, inalipin ng diablo, yung mga mabuting balita na nag-uumalma sa iyong pagkataong panloob. At iyang mabuting balita na yan, noong una pa, ay nilagay na ng Diyos sa iyo. Sabi nga ng Ephesians chapter 3 verse 2, this stewardship has been given to me for you. Yung stewardship na yan, nilagay ni Lord sa iyo para sa kanila. So, ibig sabihin, God is interested na ang kanyang buhay ay ma-display mo, ma-represent mo yan. Pag sinabing i-represent, ang ibig sabihin ng represent mean i-exhibit natin ang likeness ni Christ, yung Christ-like character niya. Yan po yung Lion of Judah. Kaya tinawag si Jesus the Lion of Judah. Kaya nga, do not give up. Huwag mo talagang bitawan yan. Kasi nasa sa iyo ang pananalig. Mag-decide ka ngayon. Kasi yung nangyayari sa iyo na magaganda ngayon, kasi yan ay resulta ng decision mo kahapon. O di siyempre, alam mo na yung sa kabilang side. So kapag nag-decision ka ngayon din ng tama, o nag-decision ka ng what is right in God's eyes, what is noble, what is trustworthy, pag iyan ay dinesisyonan mo ngayon, mag-i-enjoy ka rin ng side benefits niyan bukas. Kasi yung ini-enjoy mo ngayon, yan yung decision mo kahapon. So, kailangan maintindihan mo na nilagay ni Lord sa buhay mo ang pangarap. Kaya sa bahay bata pa lang ng nanay mo, kilala ka na ni Lord, sabi ng Jeremiah 1. Kilala ka na ni Lord at sa bahay bata pa lang ng nanay mo, ikaw ay kanyang binigyan niya ng pangarap. Nang lumalaki ka, sabi ng Jeremiah 3:15, nagbigay siya ng shepherds after his own heart. Nagbigay ang Panginoon ng isang lingkod o nagpakamagulang ayon sa puso ni Lord, nagaling sa puso ni Lord, katulad ng puso ni Lord. Ano ang purpose? Sabi ng Jeremiah 3:15, to feed you understanding, to feed you knowledge. Kaya nga, kapag ikaw ay nilagyan ng Panginoon ng ganon kaliwanag na umaalma, uumapaw, ang tawag niya, naglalagablab sa buhay mo. Yung pangarap na yan ay lahat ng didikit sa iyo ay maglalagablab din, mag-aapoy din sila sa Panginoon. O parang ganito, pag dumikit ka sa kalabaw na may putik, mapuputikan ka. Dumikit ka sa kawali na may uling, mauulingan ka. Di mo ba ma-imagine pag dumikit ka sa taong may mga pangitain? Ha?
O, dumikit ka sa taong puno ng pangarap. Eh, magsisimula ka rin mangarap. Di ba, meron tayong mga usong salita ngayon, ay sana all. O, di ba, lagi natin sila, ay sana all. Eh, di mo alam, yung sana all, may puhunan yan. O, are you ready to pay the price? O, are you ready to be changed? No? From the perspective of God, from God's point of view, are you ready to be changed according to what God wants, not according to what you want? Kasi marami ngayon, they just do what is right in their own eyes. Sabi ng Judge 21:23. Di ba? Judge 21:25 yata yun. Di ba? Yung last chapter yun eh. Kaya makikita mo, they just do what is right in their own eyes. Kaya si Lord ay talagang di makakilos. Kahit siya ay makapangyarihan, hindi niya ibabypass ang iyong free choice. O di ka magtataka bakit kahit ang Diyos ay makapangyarihan. Ang tanong mo, bakit ang masama marami pa rin sa mundo? Bakit marami pa rin mahirap? Bakit marami pa rin mga, ay nako, ang sagot ko dyan sa iyo, nilagay ni Lord ang pagmamanage sa lupa sa buhay mo. Sabi niya, let them have manage. Let them have dominion. Sa tao binigay ang dominion. Sa tao binigay ang pamamahala. So kung sa tao binigay ang pamamahala, kasi kaya may mga pangit na nangyayari because you choose it. Without you knowing. Because you reject knowledge, sabi ng Hosea. Nireject mo ang karunungan, nireject mo ang kaalaman. Nireject mo ang Diyos. Kaya sabi ni Jesus sa Isaiah, sabi ni Lord sa Hosea, the people perish because the lack of knowledge. Knowledge of what? Yung knowledge sa pagkakilala sa Diyos. O, di ba? Kaya nga, tayong mga anak, sabi ng Hosea, chapter 4, tayong mga anak ang tinatamaan ng maling desisyon din ng ating mga magulang. Ang tinamaan, anak. Basahin mo yan sa Hosea 4:6. Tinamaan, anak. Kaya mga magulang, maging sharp tayo ngayon. Maging yung ating ginagawa may surety para yung biyaya ni Lord na pangako na ng Diyos sa atin, na nilakaran natin, ay aanihin ng ating mga anak. Anihin ng ating mga anak yan. Kaya nga po, ang purpose ng daily life sharing ay sabi doon na ang salita ay, sabi ng 2 Corinthians 3:2, na ang salita ay hindi nakasulat sa tabletang bato, kundi isinulat ni Lord sa puso ng tao na nakikita ng lahat at nababasa ng lahat. Nakikita ng lahat at nababasa ng lahat. At ang taong hindi po mahilig magbasa ng Bible, ang binabasa nila ay ikaw. O, ang binabasa ay ikaw. O, sasabihin nila, ganyan ba yung born again? O, ganyan ba yung nagsasimba? Yung ginagawa mo, mukhang ang layo sa verse. O, tingnan nyo, bakit nangyayari yan? Because they reject knowledge. They reject God, who is the knowledge. Kaya may nangyayaring pangit sa ating paligid because resulta ng mga pamimili ng tao yan. Huwag nating puro i-blame sa Diyos. Bakit kaganito ako? Bakit? Of course, may pangyayari din na hindi ikaw ang may gawa. Kaya ipinahintulot. Pero wag naman tayong laging nandoon sa blaming spirit. Ibiniblame natin kung kani-kanino. Hindi naman natin ginagawa yung ating part. Give up lang nating pusa. Wala naman tayong ginawa para sa ating sarili. Kailangan natin may gagawin tayo. Kaya nga sabi nga ng Isaiah, di ba? Chapter 5, verse 26-30, basahin mo na lang doon, yung may lion in the life of every believer. May lion. Pag sinabing lion, ito po yung di ba, si Lord ay mapagmahal. Pero dalawang katangian ni Lord, lamb. And the second nature ni Lord ay lion. Kaya pag sinabing lamb, maamo.
Pag sinabing layon, makatarungan. Simbolo ng makatarungan. Ibig sabihin ng simbolo ng makatarungan, hindi niya itutolerate o hindi niya hahayaan ang kasalanan ay maghari. Kaya ang daming yung tinatamaan ng konsekwensya kasi ang Diyos kahit mapagmahal, siya po ay Diyos na makatarungan. Aanihin talaga ng sabi ng Romans, diba? Chapter 14, na mananagot ang tao sa kanyang mga ginagawa. Walang lusot doon. Kasi kahit ang Diyos mapagmahal, pero siya din ay Diyos na makatarungan at hindi siya magpapakita ng partiality. Walang tinatangi, hindi siya magtatangi. Hindi talaga siya mamimili. Talagang aanihin ng mga tao na nagtatanim ng tama ay aanihin din ng tamang bunga. Di ba? Pag ano yung tinanim mo, yun yung aanihin mo. Kaya nga, there is a lion in the life of every believer. If God hates sin, yung believer din, he also hated sin. Hindi naman natin kinaiinisan ang sinner. Pero we hate sin. Kaya lahat ng liko, inaani din yung liko nilang ginagawa. Pero lahat ng tuwid, inaani rin yung tuwid ng buhay. Kaya, yung ating tinatamasa na maganda ngayon, resulta yan ng ating pinili gahapon. Okay ba? Okay ba? Sabi ng Deuteronomy chapter 30 verse 15 yan. Nilatag ko sa iyong harapan ang mabuti. Nilatag ko sa iyong harapan ang pagpapala. Nilatag ko sa iyong harapan ang sumpa. Nilatag ko sa iyong harapan ang buhay. Nilatag ko sa iyong harapan ang kamatayan. Nilatag ko sa iyo, ay sa harapan mo nilatag. Sabi ni Moses, kung ako'y kayo, piliin niyo ang pagpapala at buhay. Ngayon, ang birthday mo ay naging meaningful kasi dumating si Jesus sa buhay mo na siyang meaning ng lahat. Wow, talaga naman. Grabe, di ba? Kaya wag mo i-give up yan. Wag mo i-give up si Lord sa buhay mo. Yakapin mo. Now, ang gusto kong sabihin ngayon sa inyo, ito yung isang karakteristik ng mga tao merong life o lion sa iyong buhay. Una, pag may lion ka sa buhay mo, pag sinabi ng lion, naglalagablab, nag-uumalma sa buhay mo. Hindi ka matutulog pag hindi mo yan sinunod. Yan ang lion. Di ka patatulogin. Yung conscience mo di mapapalagay pag hindi mo yan sinunod. Kasi nag-uumalma yan sa pagkatao mo. Kaya ang unang karakteristik ng mga taong may Lion of Judah sa kanyang pagkataong panloob, sa inner man niya, meron siyang passion. Ang salitang passion ay to be hot. Ang salitang passion ay zeal. Ang salitang passion means to embrace. Yan ang lalim ng kahulugan ng do not give up. Madaling magsalitang wag kang bumigay, wag kang magbigay, wag kang bumigay. Pero ano nga yung action mo? Andun yung passion. Dalawa lang puntos ito. Pangalawa, mayroon kang enthusiasm. Expressive ka. Expressive ka, sabi ng Isaiah 5:27. Expressive ka. Enthusiasm, full of enthusiasm and energy na parang hindi ka napapagod. Makinig ka. Last na to. Pag wala kang ginagawa, nakakapagod. Pag meron kang ginagawa, nakakapagod. Parehong nakakapagod, walang ginagawa, may pagod. Meron kang ginagawa, nakakapagod din. Piliin mo na lang yung pagod kang meron kang ginagawa. Di ba? Okay ba, kaabangers? Piliin mo yan yung enthusiasm. Hindi ka basta-bastang nadadaig ng pag-aalala.
Wow, hallelujah, grabe, ano? Hindi ka basta-bastang madadaig ng mga alalahanin. Hindi ka basta-bastang madadaig ng kawalan. Hindi kasi habang may ginagawa ka, may aanihin ka. Pero pag nakaupo ka, muta ang anihin mo. Ay, nako. Diyos ko. O sige, subukan na mong manood lang ng buong maghapon pag hindi ka napagod kinagabihan. Pero subukan mong may ginagawa ka. O, may natapos ka na, kahit pagod, may natapos ka. Oh, di ba? Grabe. Enthusiasm yan eh. Enthusiastic. Oh, di ba may kanta? Ako'y gising, hindi tulog, nakikibaka. Oh, di ba? Ako'y gising, hindi tulog, nakikibaka. Oh, di. Grabe talaga mga kapangers. Pag ganyan na ganyan, kabuhay na buhay si Kristo Jesus sa buhay mo. Diyos ko, hallelujah, lahat ng didikit sa'yo mabubuhayan talaga. Ay, nako, grabe to. Maniwala ka. Makikita mo na talagang buhay ka, gising na gising ka. Lahat din ng mga sasali sa'yo, sasama sa'yo, gising na gising din. Nakakahawa. Alam mo ba, nakakahawa yan pag meron kanyan. Diyos ko, hallelujah. Iyan ang aking mensahe ngayon. Every believer has a lion of Judah in the inside of them. Amen to that? So, purihin ang Panginoong Yesus. Salamat sa inyong mga pagbate. Nakakalakas kayo ng loob. Nakakapagpapasigla kayo na lalo kami maglingkod. Salamat po, salamat. Anak, Jonalyn, anak, Richard, anak, ay nako, talaga naman. Tuloy lang ang buhay. Ha? Tuloy ang buhay. Ano mang mangyari, maglilingkod sa'yo. O, after 10 years, no? Ano nang nangyari? Ba't na bago? Alam, di ba? Dati, ano mang mangyari, maglilingkod sa'yo. Nung magkaroon ng problema, parang nabago yung tono. Ano nang nangyari? Bakit napunta sa ano nang nangyari? Ay, nako. Diretso lang ha, mga anak. Nako, diretso lang. Hindi ipinangako ni Lord na walang problema. Ang ipinangako ni Lord ay lakas sa gitna ng problema. Ayun. Bibigyan ko kayo ng lakas. Oo, di ba? Sabi pa nga niya, hininda niya na nga ang mga mananampalataya sa John 16:33. Magkakaroon kayo ng tribulation. Dadanasin niyo to. Pero sabi ni Jesus, pero magalak kayo. Bakit? Kasi sabi niya sa John 16:33, magalak kayo kasi napagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Oh, laga naman. Purihin ang Panginoon. Kaya huwag na tayo mag-give up, no? Do not give up. Believe. Ako'y gising, hindi tulog, nakikibaka. O, di ba? O, ito pa, itong ating host ngayon, RLT. Lang iba ito, mainit din to, grabe to. Sobrang init. Pag ikaw humipo nito, mapapasok ka rin. Nakakapaso din minsan yung sobrang init kay Lord. Nakakapaso kasi kapag once gumagawa ka ng di maganda, makakarinig ka talaga. Right? Malalim sa binat, malalim sa bunot, malalim sa batak, malalim sa, ay nako, stretching talaga. Kasi, all laws work both ways. Kaya yung banat, binat, bunot, batak, nandyan yan. Why? Because all laws work both ways. Lahat ng batas, gumagalaw bawat side. Bakit? The evil cannot stand good and the good cannot stand evil. Yan yung all laws work both ways. Kaya may batak, binat, bunot, banat. Kaya pag merong mga magulang sanay sa malinis na bahay, ay talaga naman, may shout out kang maririnig. Hallelujah. Pag ang taong sanay lang din kalat sa bahay, ay wala kang shout out kasi nature din nila ang kalat sa bahay.
okay lang kahit kalat. Pero ang taong sanay sa malinis na bahay, Diyos ko, Panginoon ko, hallelujah, may maririnig kang speaker of the house. Okay po ba? So, God bless po. Pagpalain kayo nila. Ito, isa to sa matinding mainit talaga. Anak, Sally, back to you now. Hallelujah. Hello, hello, and good afternoon, Pastor Dong! Happy birthday po at syempre, happy 29th wedding anniversary po sa inyo ni Pastora May. Ayan. Dating kalat, ngayon ay nabuo. Yan, ay dahil sa may ipinadalang lingkod ng Panginoon na magsasalita sa aming buhay. Salamat, Pastor Dong, sa iyong buhay. Salamat po sa inyong pero ba tulong sa iyo ng awitin. Ayan, ko po ang mag-asawang Nenyalga couple. Ayan, salamat po sa mensahe, Pastor Dong. Truly na never give up. Ayan, I'm alive, awake, alert, enthusiastic. Yan, nasabi ni Pastor Yun na lang nga Dong. kinakanta ko kanina, parang binablock pa, minimute pa ako ni Kuya Gab eh. Ayan. Ano po ang nais nyo, Ate Sally? Bunga ng Himala. Okay. Kantahan po natin si Pastor Dong. Bunga ng Himala. Ako'y bunga ng Himala. Ito po ay kanilang anniversary song. Ayan. Pagsasama natin bunga ng himala, plano at kalooban ng Diyos na lumikha. Nasa buhay mo at buhay ko, siya ang may akda na makita ang pag-ibig na bunga ng himala. Wow! Sa buhay mo at buhay ko, gabay ang Diyos na totoo. Pag-ibig mo, pag-ibig ko, bunga na himalang ito. Sa mundi man siranin, matinding pagsubok man ang dumating. Nakakakilig. Ito'y hindi magiging lang sa atin. Dahil si Jesus ang buhay natin. Kamatayan lang ang makapaghihiwalay. Ito ang kalooban niya sa ating buhay. Ang pag-ibig niya ang siyang ating gabay. Pupurihin ka, O Diyos, sa aking buhay. Kamatayan lang ang makapaghiwalay. Ito ang kalooban niya sa ating buhay. Ang pag-ibig niya ang siyang ating gabay. Pupurihin ka, O Diyos, sa aming buhay. Sa buhay ko, ay nakakakilig, sa buhay ko, gabay ang Diyos na totoo. Pag-ibig mo, pag-ibig ko, bunga na
Grabe, nakakakilig. Happy anniversary! Ba, napapansin ko pagka ako nakanta, nag-mute. Minumute ni Kuya Gab yan, alam ko. Ayan, happy anniversary. Kanina ko lang po ito inaral, pero grabe na in love talaga ako. Happy anniversary Na-in po love ulit sa talaga inyong ako. dalawa, Pastor magulang May, namin. salamat po sa inyong mag-asawa bilang isang magandang inspirasyon po. At yun po ay aming gagayahin. Kami po ay fa-follow sa steps niya. Salamat. Pero Kayo po ay ampunin niyo muna pagpapala kami, Pastor. sa aming mag-asawa at sa marami pa pong couple. God bless you po. Happy anniversary. Hallelujah. Maraming salamat, Sister Jonelyn. Wow. Talaga naman, pati ako kinikilig at iyak ako. Ito, pero tuwing naririnig ko, naiiyak ako. Kasi kung hindi dahil sa mga himala ng Diyos sa buhay ng mag-asawang Pastor Dong at Tora Ming, wala ang kanyang mga bunga. Wala tayo na naging bunga ng himala ng Diyos sa kanilang buhay. Hallelujah! Nasaan na kayo mga kaabangers? Nandiyan na po ba kayo? Ayan, kayo po ba'y nai-inlove din? At talaga naman gusto ba ng himala ng Panginoon? Mga kaabangers, isa lang ang maisasagot ko sa inyo ngayong hapon, don't give up. Yan, kasi naniniwala ako ng ating panauhin ngayong hapong ito, nakaranas din siya ng mga himala ng Panginoon at alam ko, bunga din siya ng himala ng Panginoon. Dahil minsan sa buhay niya, sinabi niya, I will never give up. Ayan. Magpapatuloy tayo ano man ang mangyari. Sabi nga ni Pastor Dong, di ba? Nang ipinanganak ang tao, ay kasama rin niyang ipinanganak ang pangarap ng Diyos. Kaya mga kaabangers, never give up. Don't give up. Kaya tawagin na natin ang ating guwapo at isang lingkod ng Panginoon na talaga namang hindi talaga bumigay. Hindi talaga nagpaawat anuman ang kanyang mga pinagdaanan, siya ay nagpatuloy. Ayan ang nagsasabing don't give up. Walang iba kundi ang ating bisita mula pa sa Antique. Yan. Pastor Marvin Montiel. Yan. Good afternoon po. Good afternoon po sa inyo lahat, mga kaabangers. Ako po si Pastor Marvin from the province of Antique. At ako po ay natutuwa ngayon na ako po ay naging part ng inyong program, no? It is a miracle indeed that, God gives us many opportunities to share yung mga testimonies natin. So I'm so thankful po sa inyo, Pastor Dong, kahit ngayon lang tayo nagkita, but I'm amazed how God is doing sa inyo pong church at sa inyong pamilya. Talagang grabe yung impact po ninyo, hindi lang dito sa Philippines, kundi sa buong mundo. Hello po. Ayan, totoo po yun. Kaya nandito ang mga taga-France, nandito ang taga-London, taga-Kuwait, Wow. ayan, taga-Malaysia, meron pong nanonood ngayon, may taga-Australia. Yan, Pastor, gusto niyo po bang bumati or tutuloy-tuloy na natin ito? Hello lang po sa mga na-invite ko. Hello to my family who are watching. Also, hello po sa church namin, sa Metro City Church, sa Iloilo, at saka nandito sa Antique. For those who are watching, welcome po. And I pray na maging blessing po yung program natin ngayong hapon na ito. Sige po, tuloy na po tayo. Praise God. At dahil handa-handa na si Pastor Marvin, syempre, bago naman kami dumiretso sa mga katanungan namin, syempre nais muna namin kayong makilala ng gusto. Ayan, ilang taon na po ba si Pastor Marvin? Ilan po ba ang inyong mga kapatid? Sino po ang inyong mga magulang? Ayan, saan ka po ba lumaki? Sa probinsya po ba ng Antique? At ang daming katanungan, Pastor, no? Grabe nga At syempre, paano po ba kayo pinalaki ng inyong mga magulang?
Ay, sige po. Ako po si Marvin George Montiel. I'm 38 years old and I'm currently the pastor of Metro City Church of San Jose Antique. Nasa capital po kami. Gusto ko lang pong pabulaanan. Sabi daw nila Antique sa place of aswang. So far, wala pa naman akong na-encounter dito. But I live in dito po ako pinanganak, but I spent most of my college years doon sa Iloilo City, the city of love, where I grew in faith and naging exposed po sa mga ministries doon, especially sa campus ministry. I am parents. I am a son, the second son of my mom, Marilyn Montiel, who is she's working in the government. At the same time, yung papa ko naman, namatay na siya through vehicular accident. Maya na po natin tanong, expand yun. He is an electrician and dito po ako lumaki yun. And I have two siblings, Marjun, he is 2 years older. And meron po kaming menopausal baby, yung younger sister ko, na 13 years naman yung gap. So yun, ano po yung question ulit? Paano pa ako lumaki? Pinalaki po kami. Sige po. Sige po. Paano po ba kayo sige. pinalaki? Kayo po ba ay pinalaki sa pamalo? Pinalaki sa Ayan. disiplinang Militar. Carino Brutal? Or pinapaalalahanan lang? Masasabi po natin Carino Brutal in a way kasi po lumaki po ako sa tawag na balance na hindi balance. Ano ba yun? Well, I was actually raised by my parents na yung dad ko is very maalaga siya, but at the same time medyo din siya, medyo may hawak siyang stick at saka belt. So, yung po, very disciplinarian po yung father ko. But we were raised up naman as a traditional Filipino family. Yun po, na we go to a traditional church and we go as a family and we're also involved din sa mga traditional organizations. And pinalaki po kaming may takot sa Panginoon. At the same time, meron din mga struggles at the same time as a family. So, yun po, medyo nakatikim ako. Ewan ko kung sa inyo nakarelate. Mag-emoji na lang kayo dyan ng, ewan ko, pamalo or bat or something. But I'm a part of a generation na medyo disciplinarian pa yung father ko. I remember one time, we're not allowed na umuwi after 6 o'clock pa or 5:30, mga ganon. So pag nakauwi na yung dad ko, syempre pagod siya. Pag hindi pa kami nakauwi noon, kasi kami medyo malaro kami. So he would go and pupuntahan kami doon sa kami naglalaro at doon kami tatawagin. At may sweet call yung papa ko, yung sit-sit. Ganon. Pag narinig na po namin yon, patay, siguradong pag uwi namin napalo na kami ng aming ama. So yun po. Ayos, palatandaan yung yung sit-sit. Ibig sabihin, pag may sit-sit, may palo. May palo. Yun. So yun po. Wag nang hintayin. Ayan. So, kamusta po ang inyong elementary days? Ano po ba may kwento po ba kayo na malungkot? Ano po yung kwento ninyong malungkot at masaya? Yan. Ayan. So, yung kindergarten ko po, meron pong school dito sa amin na Christian school siya. Actually, traditional Christian kami. But at the same time, meron pong school dito. It's a Christian school and it's an evangelical school. At doon po talaga yung first encounter ko
sa Panginoon through my teacher, Miss Kagwan. Naalala ko po, one time we would go to we'll just sit down, lahat kami, we would just sit down sa ilalim ng kahoy, punong kahoy, at doon po kinikwento niya yung mga stories about the Bible, about Adam and Eve, story ni Noah, at doon ko po parang nagkaroon ng parang sense of, desire, at the same time curiosity about the Bible. And yun nga po, it's amazing to have teachers at a young age, no? You're just innocent, and minsan hindi mo rin alam kung ano nangyayari sa paligid mo, but there are key people na alam ko na I can look back na masasabi kong, oh, this person actually impacted my life. And one of them is my teacher. And yun nga, I have also a best friend in my elementary that we would maglalaro kami. He would do magic tricks. Ayan, maganda po siya. Galing po siya mag-magic trick. Nata-turn niya yung coin into 5 peso bill. Ayun, grabe. As in, and he's so good na he's also doing drawings and stuff. I remember yung baon ko, binibigay ko sa kanya para i-drawing niya lang ako ng mga comic characters, mga funny comics characters, mga Combatron, and this guy was really, really, I consider one of my best friend. And yun nga, he's a son of a pastor. Hindi ko rin alam, wala lang, kasi wala lang naman sa akin noon eh. Parang, he's just my friend, and, he's showing good stuff for me. So, yun nga, we became best friends, and he would share yung mga comics niya, yung mga, actually marami siyang mga magazines about galaxies, yung mga things na he's really interested on. Tapos parehas kami ng imagination. I remember one time naglalaro pa kami ng mga superhero, and tinatanong niya ako, oh, what can your powers do? Sabi ko, I will have a sword. Pero yung sword ko, every time na matatamaan ka ng sword ko, kung meron ka mang sakit or iniinda na karamdaman, gagaling ka. And and he's just laughing at it. Grabe, as in. Pero at the same time, during my elementary days, half of my elementary day is from nag-aral ako sa public school, and then lumipat ako sa private school. I remember that best friend actually said to me, if you go to a private school, hindi na kita magiging kaibigan. And I don't know why, but yun nga, siguro yung reason niya kasi ibang religion, yung very religious yung school na pupuntahan ko. And eventually, hindi ko na siya nakita. But, yun nga, my journey continued to elementary. I was bullied at school. Yung very energetic pa naman ako when I was in elementary. And I remember one time, Tagalog yung pasensya na po. Naging senator, ano yun? You ran. Tumakbo po ako. Yun, tumakbo po ako bilang senator, at nakakatawa pa, very embarrassing kasi that time, hindi ko naboto yung sarili ko. Kasi nakalimutan ko yung ID ko that very day na mag-vote. And isa lang po yung nag-vote sa akin sa buong school. So, very, very, traumatic in a way, in a sense na parang, sa buong school, bakit isa lang yung bumoto sa akin. And, ayun nga, grabe yung mga experiences ko. At the same time, yung school namin na yun, na private school, is every time we would have mass, and doon ako na fall in love sa mga songs, sa church songs.
na naging very helpful sa akin nung naging worship leader ako. And I realized, looking back, nung elementary school ako, kumakanta kami ng, I don't know if you know the song, Awit ng Paghahangad. And, every time that I would sing that, no, kahit dito sa bahay or sa school, habang nagmamas, we would just sing that song and I would watch myself, teary-eyed. Alam mo, umiiyak na ako habang kumakanta. Sa lilim ng iyong mga papa, umaawi kong buong galak. So it's like, and the song talks about being thirsty for God and just yung description niya ng thirst is like parang lupa na hindi umuulan, alam mo yun, and Di nadidiligan. Pinadidiligan and only God could just refresh and bring forth life, yung lupang yun na nauuhaw sa presence ng Panginoon, and it's just an amazing experience for me. And I remember kumakanta ako noon, nakapikit ako, hindi ko naman alam na nag-worship na ako at nararamdaman ko na yung presence ni God. Pero yung mga grade 6 students, tinatawanan nila ko, sino yun, nabubuang na siya siguro kasi yun, umiiyak ako sa presence ng Panginoon. But that was an amazing experience for me. So, parang balance siya between bad and good things. Kasi minsan, yung mga naalala lang natin, yung mga bad di ba? Kaya nga nung yung tinanong ako sa interview sheet, sabi ko, ano ba yan? Magre-recall ako ng mga karanasan ko, but I remember all those people who are, have been really, really good to me and, showed kindness. Kahit hindi nila na-realize na they're showing kindness to me, but I realized that they're a part of, raising me up bilang kung ano man ako ngayon at kung ano yung ugali ko. And then at the same time, made me realize my need for God. Wow, base po sa pagkakakwento nyo, Pastor Marvin, no? Parang ang buhay nyo umikot sa iyong mga kaibigan, di ba? Opo. Umikot sa iyong mga magulang at talagang yung mostly sa karanasan mo ay umikot sa mga mahalagang tao sa buhay mo, which are yung mga pamilya mo, yung mga friends mo. Ayan. Pastor, may tanong lang ako, no? Sabi mo, naalala mo at inaalala mo yung mga mali at yung mga mabubuti. Alin ang mas nagbigay ng impact sa buhay mo at naging mas nagbigay ng yung great influencer sa buhay mo? Yung mga friends na who did you the bullying, then mga friends mo na talagang nagbigay sa'yo ng mga work of inspiration. For me po, it's actually the bullies who impacted me in a way na sa first, pag na-experience mo yung negative things, di ba? Pag sinabi natin negative things, those are things na nagcha-challenge sa atin kung sino tayo at kung talagang, you would challenge your identity. At the same time, alam mo yon, yung mga impact na yon, although it's hurtful, it created a vacuum na nandun na. It made me realize that there is a vacuum inside my heart, and it would make me realize na my need for God to come inside my heart and be my friend. I remember one time nagpray ako, hindi pa ako Christian nun. I was just praying and then talking to God. Umuwi ako from school and a lot of things happened, and the Lord would just speak to me. I would talk to God. Sabi ko, Lord, bigyan mo naman ako ng kahit isang best friend lang. Kahit isang kaibigan lang that would, be there for me. And the Lord talked to me and then said to me, no. Sabi niya, make me your best friend and I will make you a best friend of many. So, yun. Sabi ko, bakit naman? But I realized na, every time that I would talk to broken people in the future, I would talk to, kahit sino, kahit
sino lang na makausap ko, nagiging close ko kaagad. At the same time, they would tell me stories na hindi pa nila nababanggit kahit kanino, pero napu-pour out nila yung heart nila sa akin, and then I would be able to, minister to them. At the same time, no, for those people who are bullied, who are watching, maybe mga anak nyo bullied din, the good people that have impacted my life. My mom is very, religious, very proactive. My dad, who is disciplinarian. Yung mga classmates ko, yung mga teachers ko, parang sila yung naging parang foundation ko, naging good foundation ko in a way na kahit ganito na nangyari sa akin, so many things that have negative things, no, sila pa rin yung parang naging sandalan mo, or sila pa rin yung nagiging, you can still think that, there's a better place na, that you can hope for a life, kasi sila yung nag-instill sa'yo ng mga good values at saka pananalig mo sa Panginoon para tumibay. Yun po. So, ibig sabihin, yung mga nagbubuli sa'yo, sila talaga yung parang doon ka nasanay na magpasensya, doon Yes. na-develop yung pagpapasensya mo. Mas doon ka na-strengthen. Wow, mga kaabangers, nakaka-relate po ba kayo? Ilan po ba sa inyo ang talaga namang hindi naapektuhan ng pangbubuli? Ayan, di ba? Totoo naman talaga yun, no? Totoong-totoo yung sinasabi ni Pastor Dong, no? Ng every individual or every one of us has a Lion of Judah, which is Jesus Exactly. Christ our heart. Kaya talagang kahit pa pangit ang ang sitwasyon na meron ka, yung mga taong mga tough and rough people around you, hindi ka talaga matitinag. So, naging part, ito po ba yung sila po ba yung mga naging, sabi nga nag-ambag kung bakit nasasabi mo na I won't give up. God don't give up on me. Yes, kasi yung mga bullies kasi, or mga people that would, put you down, you would realize na actually they're putting you down kasi yung paningin nila sa sarili nila very low din. So they have to put people down so that yung kanilang paningin nila sa sarili nila mataas. But later ko na yun na-realize. But somehow, yun nga, sinasabi ko na, if you were raised up in a good foundation, and God is there, you have faith in God, kahit anong challenges, kasi lahat ng mga challenges natin, yung mga problema, yung mga difficult situation na feeling mo, hindi mo na malulusutan, or there are so many impossible things that is happening in your life, it would definitely challenge your identity and your knowledge about and your relationship with God mismo. So kung kilala mo kung sino si Jesus sa buhay mo, kilala mo yung Lion of Judah, no, inside you, no, you will be able to face any Goliath, any storm, any flood. And I believe that, tama yung sinasabi ni Pastor Dong kanina, that everyone in the Bible, whether you like it or not, these are people who are ordinary people na they are being challenged, no, yung relationship nila sa Panginoon, and constantly God has to remind them, God has to talk to them, and remind them who they are. You are my child. You are special. You are called for a purpose. You are a man of valor. You are a mighty man. Be strong and courageous. And, I believe na yun po yung naging key ko para to say, never give up. And we will talk more about the challenges, but I believe that when you are, dun ka na sa pinakailalim, the best place is to be on your knees and, say to that situation, I can do nothing, but my God can do something very powerful. Kahit alam ko na, sabi ko na nga ba, iiyak dito. So, kaya pala sinabi kanina na magdala po kayo ng tissue. So, but, but you can always, you can always
go to your knees and say, God, I don't know what to do, or I don't know, bago sa akin to yung challenge na to, but I know you are for me and not against me. And you will see me through. And I surrender my life sa iyo. And once you do that, and once you tell, kasi yung minsan, naalala ko yung mga preaching na challenge ko yung mga tao na, sometimes, yung ginagawa natin, sinasabihan natin si God, Lord, ang laki ng problema ko. Diba? Yun yung ginagawa natin. Lord, eto. Lord, yung problema ko ngayon. Pero, merong approach doon na dapat natin gawin. Sabihin mo yung problema mo, kung gaano kalaki yung Diyos na nakasama mo. And I just believe that whenever we do that, problem, whatever impossible things, that you are facing or I am facing right now, I believe that my God is able. I believe that my God is good. And He will always be good to me because He is good. It's not because na magaling ako. It's not because na napaka-excellent ko o napaka-pogi ko o those are, things that man can do. But, watch what God can do sa buhay mo. And just believe that whenever you speak to your mountain, it will move. Kasi nga, it's no longer you who is doing things and fighting your battles for you. It's God. Wow, grabe no? Sabi ni Brother Jovencio Aguilar ng Australia, ha ha ha, I was the bully. Sorry po, ayan. Noon yun po sa kanyang lumang buhay. Pero ngayon po ay talaga naman nagbubuo na rin siya po ng buhay. Praise Ayan. the Lord. Talaga, di ba? Kung ikaw po ay nabubuli, siya yung nang bubuli. Pero no, nakita naman natin mga kaabangers no, na talagang nagdulot din ito ng maganda kay Pastor Marvin, yung pagbubuli sa kanya. Doon talaga na-establish ang faith niya sa Panginoon. At his age, di ba? Sa murang edad niya, na-develop na sa kanya ang magtiwala sa Panginoon. Ayan. Paano po nung high school kayo? Ayan. Siyempre, lahat naman po, di ba, ng kabataan, kahit sabihin mo na ganun katindi yung pananampalataya mo, tumitindi ka sa faith mo, na maging mabuti. Meron po bang mga pagkakataon sa buhay mo during your high school years na talagang sumira ka? Yung bagang nakagawa ka rin ng sabi nga siguro mga pinakabagay na hindi naging kaaya-aya o talagang nagdulot ito ng, sabi nga, sakit ng loob sa mga magulang mo? Syempre naman po, in a way, kasi pag first year ka, second year ka, or you're in high school, nandun ka na sa puberty stage mo eh. You're getting attractions and you would feel things. No, and especially if naging curious ka about, sabihin na natin sex, di ba? So, I remember one time nung we're very curious kami ng kapatid ko. Meron pong parang opportunity na kunin namin yung, kasi walang tao sa bahay. So, na-discover po namin yung pornographic material ng papa ko na nandun sa pinakailalim na aparador. And that started siguro yung naging curious po. And at the same time, yung mga classmates ko, grabe, napaka-aggressive nila when it comes to pornography. I remember one time my classmate would, we would skip school We would skip school para manood lang ng Betamax pa dati at saka VHS. Betamax o VHS. O, diba? Noon, tinatago-tago pa yung dati yung mga ganun, we don't want people to let we don't want to let other people know na ginagawa namin yun. So we close the door and then we will go sa room and then we will just watch. And yung friend ko, syempre, may friend siya kasi dati nagre-rent pa yan, di ba? I don't know sa inyo, mga kapwa millennials ko, o millennials we would go to sa rentahan and then, kasi friend niya, edi, syempre, may favor, no? Kahit younger ka pa, pwede kang maka-watch ng mga ganun. And
And also, uso pa nun kasi yung mga sinihan. Kasi medyo mataas kami. So, ayun, nakapasok kami sa loob ng sinihan ng R18. Grabe, as in. And then, kawawa naman yung mga classmate ko. Yung classmate ko na pandak. Hindi siya nakapasok. Sabi ng gano'n, wag ka pumasok. Bata ka pa. So, yun. Pero, yun nga, how much more, di ba, ngayon? Dati, it's very, very, tinatago mo pa, you're so ashamed about it, and, you can't access it directly. How much more ngayon, di ba, that meron ng internet, in just one click, yung mga kids ngayon, whenever they're curious, it happens. So, very important talaga na, palalahanan, and you can't control people. You can, kahit ako, di ba, Yes. you cannot control everything that the person sees these days, kahit nung araw pa. And with that, parang masasabi ko rin na parang naging, parang naging porn, hindi naman masasabing addict, but naging, nag-ano ako ng mga pornography. Naging satisfaction mo yung Oo, panonood. parang yun yung naging something for me na kakaiba, and it made my mind na naging dirty talaga, in a sense. Pero praise the Lord pa rin na nalimitahan yung panonood ko in a way dahil naging Christian na ako. Ay, hindi nalimitahan. Wow. Naputol na. The Lord set me free from porn addiction. I remember, I had an article dun sa aming school, no college na ako, that I talked about pornography. And you know what? When that was published, I remember may comment at nag-send a message actually. Kasi nilagay ko kasi yung parang email address ko yata nun. So for them to just, say their comment. And daming nag-confess sa akin na they're also addicted to porn. And yun nga, and yung nag-confess pa is babae. So, totoo yun. So, totoo nangyayari to. And sometimes if you're Christian, you don't talk about it. We just say, oh, kasalanan or ganito. But really, we don't talk about this. But, pornography is real. And sa mga nanonood ngayon, it blurs your heart to see more things na gustong ipakita ng Panginoon, kasi nga yung satisfaction mo nandoon sa mga bagay na nakikita mo, and you'll not be able to really enjoy your future relationships kasi nga this is how Satan captures the mind and hearts of young people and adults. And this, and yun nga, I believe na one of the things na yun yung mga nagawa ko na parang I can say na part yun ng pag-rescue ng Panginoon sa akin. Nung high school po, continuous pa rin yung bullying sa akin. At this time, lumala na, and I started to really talk to God na about it. And then yun nga, dumating sa point na there's a group of young people who went to our house and they said, we want to have Bible study. Sabi ko, Bible study lang naman. Sige, okay. Pero, this time, pero yung parents namin, very, wag kayo magpapasok dito kasi, ganitong reliyon tayo nagising. Kandado sarado. Bantay sarado talagang kandado kami. And there was a point na sinasabihan kami ng parents namin na pag, sige, mag-Bible study kayo, or hindi na kayo namin paaaralin. So, napipili. Yeah. But these people are very consistent. And I remember one day, dito na yung nag-turn point yung buhay ko.
one day they would go to our house and they would say, we would like to invite you to our revival night. But here's what we can do para mag-join ka. Kasi dami kong rason eh. Ay, marami pa kami lilinisin dito pa, ganito pang gagawin. Yung ginawa nila. Ginawa nila lahat. Lahat po ng mga chores, lahat po ng lalabhan, nilibot nila yung paligid, nilinis nila yon para for me to go and attend their revival night. And that night, no, the pastor challenged us. Kasi by that time, parang confused na ako. Parang hindi ko na alam yung gagawin. My family palagi nag-aaway. Si papa ko, palagi siyang lasing. Kung umuwi, nasaktan kami. At the same time, yun, parang things are not going good na sa family namin. And mom and dad would fight about money, at kung ano-ano pa. And then the pastor, during the revival night, sabi niya, kung hindi ka mahal ng tatay mo dito sa lupa, mahal ka ng Panginoon na nasa langit. And the Lord started to just, touch my heart. And sabi ng pastor, sabi niya, kung gusto nyo, pumunta kayo dito sa altar and then, give your life to Jesus. And at that point, I'm so confused and so many things that are happening. Sabi niya, sabi ko sa sarili ko, sige, punta ako. And then when I went in the front, the Lord started to touch me and embrace me. And that was my encounter with the Lord that changed my life forever, as in forever talaga. Kasi after that, naging active na ako sa church. Actually, secret lang yung baptism namin kasi ayaw nga ng parents namin. But we still... Really? Opo, secret talaga. Talagang hindi lang siguro, itatakwil na kami siguro noon pag hindi kami sumunod sa aming mga parents. But, I love Jesus. I told them it's not about religion. It's about me following God. Relationship. And it's a command of Jesus to be, be baptized, di ba? It's actually, said in the Bible that, we need to be baptized if we have repented of our sin. So kung yung inyo dyan, hindi pa magpapabaptize na po kayo. Hindi po kasi ganito yung paniniwala ng Pilipino eh. Pag nabaptize ka, nag-change ka na ng religion mo. Iba ka na, di ba? Pero that's not what the Bible says. Baptism is a symbolism that you have given your life to God and, you have dedicated your life na sa Panginoon and symbolism na ikay namatay na sa dati mong buhay at may bagong buhay ka na, you are resurrected in Christ. So, yun po. So, naging active po ako sa church. Actually, gusto ko pong mag-worship leader kaso sabi ng pastor, magsulat ka na lang kasi maganda ang yung penmanship. Sabi ko naman, bakit? Gusto ko nga mag-worship leader every time na we-worship, kumakanta kami ng praise and worship. I would feel God really, I want to lead and nung nag-graduate na ako ng high school, I became yun nga, doon na nag-open si Lord ng doors. Pero tagal din ang hintay ko as in, talaga dinesire ko yun. Kaso parang wala eh. Ayaw yata ni pastor. Pero, for me, it's a challenge to just humble myself down. Kasi alam ko na hindi ko pa naman time. And yun, nung college na, doon na nag-start na. I became involved in a new church. This is a church in the city na kakaplan pa lang. And then I remember one time, sabi ng nag-absent yata or wala yung worship leader. So sabi sa akin ng isang mentor namin, si Marvin, free ka ba? Sabi ko, free na ano? Kumanta ka, mag-worship lead ka bukas. Sabi ko, kuya, talaga? Sabi ko, and I sang. And grabe po yung I'm good at singing pero wala ako sa timing. Yun naman yung yung problem ko, yung defect ko. Pero and because dahil parang it's been my desire to do that, sabi ko, sige, no matter what happens, I'll do this for the Lord. And
yun nga, nagtuloy-tuloy na, and the Lord started to open opportunities for me sa campus ministry to become one of the leaders. Ang pangit pa kasi, first year pa lang, parang baby, syempre, alam mo kung bago ka sa church, di ba? Ikaw yung baby ng mga tao doon. Syempre, oy, Marvin, kumain ka na ba? O, sige, libre kita ganito, ganyan. Ano? And then after that, pag second year ko, lahat sila umalis ngayon. Nag-graduate na sila at alam niyo kung sino natira? Ako. So lahat ng responsibilities napunta sa akin. Naging president ako ng campus ministry namin for many years, and you know, and by that time, sabi ko sa Panginoon, Lord, hindi ko to kaya. I can't do this without you. And you know, I would start to research. Wala pong nag-train sa akin, wala pong ganito, kasi lahat sila umalis eh. So sabi ko, anong gagawin ko? I started reading books, purpose-driven. Uli. So, yun po. Pero yun, naging challenge din sa akin. You know, not to give up, but to consider it as a challenge. Sabi ko sa Panginoon, Lord, this is not about me. This is about you. And the Lord started to, you know, move in our campus ministries. And kasi po yung school namin is a Christian school. Same school with Karen. Kung na-interview niyo po si Karen, I was there. And yung school kasi namin, we have opportunities to worship lead, you know, the whole university. Kasi may Christ Emphasis Week kami. And I remember, meron pang mga praise jam. So, Karen and I were involved, pero ibang worship team siya. Ako naman, sa aming worship team. And I remember na, you know, sinabihan ako na ako mag-worship lead ng group namin. Kasi ako lang talaga yung kapal, mooks. Ano yung kapal? Makapal yung mukha. Merong confidence sa sarili, pero kulang-kulang din sa talent, pero you know, you just have that faith. Alam niyo po 'yon. So, you know, the Lord started to use me sa campus ministry and, you know, leading in worship. And then at the same time, you know, the Lord started to open opportunity for me to also sing sa mga body of Christ naman, no? And grabe, I remember nung kilala niyo po si Bob Fitz. Kilala niyo po yung si Bob Fitz, yung worship leader. I don't know if you know him, but siya yung mga kumanta ng mga songs na basta maganda siya. Pakinggan niyo na lang po. And then so I remember yung first concert niya sa place namin, sabi ko, sana maging part na ako ng ano niya, ng worship team niya pagbalik niya dito next year or next time. Kasi nakita ko galing eh, as in. And then, you know, I just became faithful with worship leading and all those stuff and singing for the Lord and leading campus ministry and sa church. And then 2 years after, bumalik po si Bob Fitz. And you know what? Nung parang nagtiteach siya about worship. Sabi ng Chinese na nag-sponsor sa kanya na church, sabi niya, Marvin, kasi naghihintay pa tayo, pwede ka bang mag-lead ng isang song muna? Sabi ko, po? Bakit po ako? Bakit po ako? Sabi ko, marami naman siguro, kasi worship seminar siya di ba? So marami naman siguro mga worship leaders. Sabi, sige po, kakanta po tayo. Sige po. And then, you know, meron din naman akong kasamang musician. Sabi ko, sige, kantahin natin tong One Way, tsaka I Give You My Heart. And I remember that very moment na, you know, I was leading and si Bob Fitz mismo, ako na yung nagli-lead sa kanya. And then, you know, I can see that, you know, he's just very humble, you know, and he could be leading, no, sa kanyang pagtuturo ng worship, but you know, he's just there and just raising his hands. And for me, alam niyo po yun, it's about God fulfilling your dreams and your desires at His perfect time. But we have to be in the process muna. And, Yes. you know, kahit ngayon, kinakabahan pa rin ako kahit dalhin ako ng Panginoon sa mga bigger place. Kala ko maliit lang, yung pala malaki pala yung pipreach mo.
Sabi ko, akala ko isang maliit lang na church, isang church yung pala gathering ng maraming churches. And you know, it is such an opportunity. You see it as an opportunity, you know, to just be there at that moment and watch how God move and touch people. Yes. So yun po. Wow, grabe no. From elementary, high school to college. By the way, Pastor, ano po ang natapos niyong course? Bali po, I took software engineering sa CPU. Pero po, meron pong nangyari sa buhay ko na very sad in a way. Kasi yung papa ko, nabunggu po siya ng, dito na tayo. Nabunggu po siya ng owner type Jeep. And he was nabundol? Opo. Nakasakay po siya sa pauwi na po siya ng bahay. Yung school ko 2 hours away. So I'm in the city and he's here, and pauwi na po siya from another town sa bahay namin. Pero nakaangkas lang po siya, and he was namatay po siya, dead on arrival. And then it's a motorcycle accident. And grabe, as in, umuwi ako, sabi ko, nasaan na si Papa? Kasi sabi niya, that was after a revival night. And yung team pa namin sa revival night ng mga young people is from strength to strength and rising. So, nag-worship lead po ako, and then we started to sing this song, God is the strength of my heart. Diba? And ginawa po namin parang worship siya. And I remember the Lord just touched, parang in-embrace ako ng Panginoon and just wrapped my heart. And then the next day, my friend, my mom would call me and then say, can you just go home? Kasi nagkasakit daw si Papa, nasa hospital. Pero patay na po si Papa noon. Nung umuwi ako, sabi ko sa brother ko, oh, nasaan na si Papa? Sabi niya, nasa hospital pa. And then my sister came, and then maliit pa po siya, I think she's 10 years old. Sabi niya, Kuya, pati hindi niyo pa nilalagay yung kurtina. Yung kurtinang pampatay. Oh no. Sabi ko, ano ba talaga nangyari kay Papa? And then I started to crumble, and and he's the breadwinner ng namin, ng pamilya namin. And that's the time that I became, one of the, parang sa akin na inano ng Panginoon yung sa family ko. So, college, after college, I was still studying, pero yung finances namin, parang hindi na talaga kinaya ng finances namin. So, ayun, si Marvin, active sa church, biglang naghanap ng trabaho. And then, I became, yung una, tutor muna sa mga Koreans. Ayan, English, no? Grabe, that was a challenging for me kasi, alam mo yung mga Koreano, pag hindi nila ikaw gusto, or yung pagtuturo mo, chichismis ka nila. So, mawawalan ka ng mga students after a day, after nila ayan, kakalat yan nila. At saka, pero I remember, I have a student, Korean student naman, na kid, sabi niya, and every time na magbabasa siya, parang sumasayaw. Alam niyo po yung, tinuturuan ko po siya ng mga, tinuturuan ko po siya ng mga kanta ng English para and then and they needed to go home. And tinatawag siya ng mga kapatid niya na turtle kasi napaka-slow niya. Very slow. Pero naging patient po ako sa kanya na tinuruan. And then after that, nung pauwi na siya, hindi na kami nakita. Pero remember, yung cubicle ko, pinuno niya ng lahat. Yung cubicle ko, pinuno niya ng mga origami po. Ano yung po yung origami, no? Yung parang paper art. Napuno siya ng mga turtles. As in, na-surprise po ako doon. So yun po yung first job ko. Naging tutor ako ng Korean, and then after that, naging call center agent po ako. Sino po yung mga call center agent dyan? Kaway-kaway.
Um, so doon naman, English naman yung challenge. Siyempre, nagtuturo ako ng English, pero hindi You ko need to naman, be well versed hindi in naman talaga English. ako, hindi naman talaga po ako well-versed. I know how to, speak, pero yung talagang makipag-usap ka talaga, di ba? Ano, parang ang hirap. Kasi every time na mag-uusap kami ng mga American na kilala ko, sabi ko lang, yes, yes. Di ba? Di ba? Yung kalimitan yung mga nangyayari. What an experience, Opo. diba? And then po naging, siyempre, tinuruan po kami. And then I remember yung first call ko, uh, thank you for calling, blah, blah, blah. Sabi ko, can I take your order, please? And then, yung babae, nag-order siya. First call ko to, kinakabahan na ako nito. Sabi ko sa kanya, sabi niya sa akin, can I order some flowers? Sabi niya. Yes, ma'am. We can, I would gladly take your orders. Sabi ko sa niya, ma'am, bigla akong sinigawan ako. Sabi niya, don't call me your mom. I'm not your mom. Eh, yung pala, ma'am. Damn. The accent. So, di tawagan mo yung Amerikana na mom. Kasi yung mom, nanay. So, tinawag ko siyang nanay. And that time, parang sabi ko sa sarili ko, I would take it as a challenge. Yeah. And the Lord started to, the more I talk to them, the more I realized that, alam mo, kaya ko naman pala. So, never give up po. Never Yan. give up. Kasi Dami. maraming challenges tayo, pero akala natin, eto, bagong skill to, bagong challenge to sa buhay ko, and it's worth for nothing. No po. Pag nandun po kayo sa kamay ng Panginoon, He will use that for His glory. And Yan. I became a call center for 2 years and 8 months, isang company. And then, after that, nagpahinga muna ako, nag-Bible school ako sa CBI, Calvary Bible Institute. I don't know if you know that. It's a Bible school of Go to Nations International. At saka yung mga teachers namin, mga Amerikano din, yung iba, no? Mga American missionaries. And after that, nag-call center ako ulit because I have to sustain my sister kasi she's in college na for another 2 years. But at the same time, doing ministry. And then kahit puyat ako, wala akong tulog yan mag-worship lead pa ako niyan the next day. So, it's not grabe yung training at the same time. Yung nasabi ni Pastor Dong kanina, kasi pag alam mo kasi na may plano ang Panginoon sa buhay mo. Pag alam mo kasi na, uh, energized ka kasi nakikita mo kung ano nakikita ng Panginoon sa buhay mo. Although sometimes it will not be clear, no? But you know and you know na lahat ng ginagawa mo may purpose yan. Lahat ng training mo, may purpose yan. And whether you like it or not, kasi nasa kamay ka ng Panginoon, gagamitin ng Panginoon. So, ngayon, dahil hindi Tagalog yung first language ko, nag-i-English na ako. At saka nagagamit ko yung mga skills, yung tinatawag na skills na tinray ng Panginoon. Katulad ni David, di ba? Hindi naman siya warrior, but naging nakapatay siya ng lion tsaka bear using his slingshot or just tending his sheep. You're doing ordinary things, but if you place it in the hands of God, it will become extraordinary. Amen. Wow, grabe no. Grabe yung mga pinagdaanan sa buhay ni Pastor Marvin. Pero Pastor Marvin, when and how did you realize that you have that highest calling? Siguro po, kahit nung bata pa ako, I think yung habang kumakanta ako noon, I would desire. Kasi naging sakristan din po ako, nakalimutan ko sabihin, sakristan po ako sa church and dati sabi ko magiging pari ako. I would become a priest and yun nga. Kasi nga
yung crush ko nga dati ng elementary, ngayon, madre na eh. Ako naging pastor. But, Pwede ikawan. ano po? Pwede ikawan. Ano po, sister. Pakilala mo na lang si Kristo sa kanya. So, yun, siguro how did you know? Parang it's gradual pero solid yung mga encounters mo sa Panginoon. And at the same time, those people who are mentoring you, would be able to see that. And sometimes, you may feel like parang in your submission to your pastor or to your leader, alam mo, nakikita ng mga leaders mo yan eh, kung nag-improve ka or meron ka potential sa ganito. And ako naman kasi parang, when it comes to God, and when I know that, ito sa Panginoon, and pwede ako magamit, I just say yes. And when you say yes to God, siya naman yung magpo-promote eh. Minsan nagiging impatient tayo, kasi sabi natin na, ay, bakit di pa ito dumadating, o bakit ganito. Pero malalaman mo na at the proper time, God will open opportunities for you to serve. Kasi po yung pagpapastor naman or pag-minister, it's not something that, akala natin sila yung pinakamataas. Di ba? But no, being a pastor or being a minister is being a servant. And the more you serve with what you have, with what God has given to you, God will just be the one na mag-elevate sa'yo. So ako naman, I just became faithful with leading worship, leading people, loving people, leading them, minsan sacrificing the things that you have for them, no? Kasi pag disciple ka, hindi lang naman na papakainin mo sila spiritually, hindi papakainin mo din sila physically, 'di ba? 'Di ba? Oh, bro, ano muna tayo? Starbucks muna tayo, tsaka eto discuss tayo ng 'di ba? Ang mahal nun na Starbucks. Siyempre dapat din. Hindi. It's a way of, just telling people that you value them, you value their time. At the same time, you would want them to grow. And yun, nakikita ng mga disciples ko yun. And yung mga disciples ko dati sa campus ministry, yung mga professionals na. And some of them, sila din yung nagsusupport sa akin sa ministry. So, shout out sa mga, mga supporters, partners, pastors, builder. Opo. And pag nagmi-ministry ka kasi, and when you're into discipling, sabi ko nga, Panginoon, ano ba talaga yung build namin? Kasi we've been existing for how many years? And sabi ko, ano ba talaga na-build namin? Sabi ng Panginoon, 3 P. You built pastors, because some of our campus, na yung pastors na. Hindi man sa amin na church yung iba, pero naging pastor sila. Number 2, professionals. Professionals. And number 3, parents. Yung iba, hindi na nakapag-continue na kanilang pinagtapusan na course. Naging parents naman sila. So I'm challenging them. Alam niyo yung disciple nyo, hindi man kayo makadisciple sa iba, pero yung next generation nyo din yung disciple nyo. So shout out to all parents, no? Napakalaki po ng part ninyo sa pag-grow ng next generation. Huwag nyo pong sabihin na hindi kayo naging pastor o hindi kayo naging ganito, ganyan. You will not have impact. You have the best, people under you, yung kids po ninyo. Dalhin nyo po sa Panginoon, dalhin nyo po sa church. And don't give up on them. Kasi nga, if you give up on them, sino pa yung magdi-disciple sa kanila? Yung world. If you don't disciple them, they will just be discipled by media, by all these things that are happening around us. Wow. Grabe, no? Sa ngayon, one last question na lang, Pastor. Ay, 2 pala. Ay, sige po. Kasi ang sarap ng kwentuhan natin, ang sarap pakinggan po ng inyong kwento, kaya lang yung oras po natin. Medyo tayo po ay hinahabol din ng ating oras, napapasarap tayo, hindi natin namamalayan. Pastor, sa ngayon po, gaano na po kalawak ang naabot ng inyong gawain, or gaano na po kalawak ang inyong gawain sa kingdom?
So ngayon po, because I was, yung nga, just to shorten the story, yung biggest challenge ko po is now I am pastoring a church here in the province. It's far away from the city kasi doon talaga ako nag-campus ministry. Nung nag-pandemic po, nag-close lahat ng school. And then, sabi ko sa Panginoon, anong gagawin ko dito sa four corners ng kwarto ko na nirerentahan ko? Sabi ko, tinry ko naman mag-reach out online kasi parang wala talaga, ang lalayo, walang internet connection. And I begin to just battle inside me. Sabi ko, Lord, there's something more. And then, yun nga, to make the long story short, I got sick inside my room at na-depressed din. Hindi ko alam kung nangyari sa akin, pero parang, hindi ako makahinga. Every night yan, as in, grabe yung battle ko. As in, talagang warfare, talaga na warfare. I don't know if you have experienced that, na talagang, alam mo that the world is trying to, and the devil would just come inside your room, and then, war na parang, is trying to kill you. And yun nga, meron pong parang, hindi ko rin maintindihan na hindi ako makahinga, na parang, and I would just, hindi na ako makapag-pray sa sarili ko. I would just pray. I would just play YouTube na nagpipray sa akin to be healed. Naningin na warfare ako. And then I started to cry out to God. Sabi ko, Lord, sana ako? Where am I na? Sana yung gagawin ko? Kasi wala nang university. Close na yung mga universities, Lord. Hindi na ako maka body ministry kasi wala naman churches din na di ba? Hindi pa naman close talaga lahat. And talagang naging grabe yung warfare ko, as in na parang napaluhod na ako, umiyak na ako, iniyakan ko ng Panginoon. Sabi ko sa Panginoon, Lord, extend my life because I want to serve you. I remember one time, kinuha ko yung meron po kayong parang laruan na sword na grabe na kasi yung intense. So, lahat na lang gagawin mo na desperation, di ba? Sabi ko, kinuha ko yung sword, sabi ko, and then nilagay ko yung sword sa dibdib ko, parang ganun, parang, Lord, sabi ko, this is your sword. Lord, whatever it is that's whether it's disease or whatever element na sa akin, maatake sa akin yun, I come against that in the name of Jesus. And Lord, gamitin mo ako. Lord, use me for your glory. I don't want to die like this. Kasi COVID-19 na yun eh. Very, very thick yung cloud ng depression sa paligid ko. And the Lord started to, heal me. I woke up one day, I got healed. Nung open na yung mga provinces, so I went home, and then my mom said, and then my sister was struggling with mental illness. Nagkaroon siya ng parang, na-diagnose siya ng tuberculosis, kung ano-anong mga sakit, hindi ko maintindihan, and I have to be there. And I have to teach her how to warfare din sa kanyang nararamdaman. Nagpa-panic attack siya. I remember that I would hold her hand and then just let her feel the presence of God, and I taught her to do warfare, and eventually my sister got healed. And then my mom said, let's serve together na lang dito sa atin. And then yun nga, I started the church, a daughter church, Metro City Church, and and I've been here for like almost 3 years na, and the church has been blessed with many people and people who are serving God, and at the same time the Lord promoted me bilang presbyter. Yung sabi ko, ni-research ko yung presbyter sa Google, sabi niya elder. Sabi ko, di pa naman ako matanda, Lord, bakit mo ko lalagay dito? But the Lord, needed me to be there. So right now, I'm serving God and with my family, and yung declaration po namin, katulad po siguro ng church ninyo, we're also into like families and families loving and serving God together. Yun po yung namin, yung motto namin sa church. And at the same time, siguro planning din to travel again to other places and speak and minister. Kasi dati din yung ginagawa ko. So, yun po. Wow, dahil speaking of family, di ba? Si Pastor po ay wala pa po siyang partner, kaya hanapan po natin siya ng partner. Hindi. Opo. Lord ang maghahanap at magbibigay ng partner sa inyo. Pastor. Yes po. Ngayon po, bilang panghuling question ko po,
any message that you would like to share with the kaabangers this afternoon? Ayan po. Mga kabangers, I just want to tell you to not give up. There may be times that, meron kayong mga challenges sa buhay nyo. May mga challenges, difficult people in your life that you may think na parang, bakit mo ako nilagay dito, Lord? But just remember that katulad ni Joseph o kahit sinong Bible character, part po yan ng buhay natin. And those challenges are part of God's training, God's hand. Kung alam niyo po, kung maganda po yung relationship niyo sa Panginoon, I believe po that the Lord is raising you up. Let's not stop on giving up. Huwag tayong tumigil at mag-give up. Yun. Huwag po tayong tumigil at mag-give up. Magpatuloy po tayo. Continue po to do greater things sa Panginoon. And dream the life that God has given you. Yung buhay po na that we will be able to reach our fullness in Christ. Minsan kasi sinasabi natin yung goal natin is for us to prosper. For what purpose po na nagpa-prosper tayo? God wants us to prosper so that we can become a impact in the kingdom. Tulungan niyo po yung pastor ninyo, tulungan niyo po yung kingdom na umusad, and I believe na gagamitin po tayo ng Panginoon these last days, mga kaabangers. Yung testimony po natin, yun po yung ating weapon, di ba? That God has been faithful in the past and we will also be faithful po in our future. So maraming salamat po sa inyong panonood. Maraming salamat po sa opportunity to share God's word sa inyo. At saka yung Thank you so testimony. much, Pastor, for that napakagandang mensahe. Pero syempre, bago po tayo matapos at bago po tayo mag-iwahiwalay, mga kaabangers, meron po kaming isang pahabol na sorpresa para kay Pastor Marvin. Ayan, Kuya Gab. Hello, Pastor Marbs. Hello po sa inyo lahat. Ayan, hello po. I'm Live ba Pastor to? Genesis. Live po. Live pala to, bro. Akala ko video. Musta, bro? Ayan. Okay naman. Hello po sa lahat. Ako po ay friend ni Pastor Marvin. Kanina pa po ako nagko-comment sa live. I'm so blessed. At may mga na-discover din ako ng mga bagong bagay sa about sa life niya. And yun, talagang nakaka-bless. I believe in my heart na hindi lang pang antika si Pastor Marvs, and that the Lord will really use him mightily. Kasi alam natin may mga nag-close nung pandemic. But I believe in my heart, the Lord is taking you to a new level, a new chapter of your life na mas maganda, mas malaki, mas kapanapanabik yung mga gagawin ng Lord sa buhay mo. So, keep it up, bro. Ayan. Thank you, bro. Wow! Good afternoon and thank you, Pastor Afternoon po. Marvin. Ay, Pastor Genesis. Ayan. Yes. Pastor Marvin, anong masasabi mo sa Thank iyong you, kapatid? Jen. Actually, si Genesis is one of the pastor friends that whenever I go to Manila, pumupunta po ako sa church nila, and I've seen him grow as well. I hope ma-discover niyo rin po yung testimony niya and how Yes. God, brought We him. will. Pambihira pala tong yung program niyo pag nagbisita ka dito, naging guest ka. Yes. Kasi Pastor Marvin and Pastor Genesis, sa amin pag nagbibisita, gusto naming makilala ng gusto. Hindi the pwede Lord. yung say hi, hello. Kailangan magkaroon tayo ng di ba? Magkaroon tayo ng yung deeper than hi and hello. Kaya Yes. syempre ine-expect namin isang araw si Pastor Genesis. Guest na rin natin sa daily live sharing. Agree ba kayo, mga Yay! kaabangers? Praise God po. It will be an honor po for God's glory. Wow! It means it's a yes. Thank you, Pastor Genesis. Thank you, Pastor Marvin. Thanks so Ayan, much po. it's an honor po na ako po ay maging kabahagi po ng pagkukwento ninyo ng kabutihan ng Diyos sa inyong buhay. At talagang ako man din po ay napagpala po ng inyong kwento. Kung paanong ang mga kaabangers sinasabi nila that they were blessed by your testimony.
I was also blessed by your testimony. Kaya sa susunod, i-schedule na po natin si Pastor Genesis. Amen. See you the soonest, Pastor Genesis. Ayan. Thank you po. See you po. Maraming salamat. Grabe, no? Don't give up, never give up. Sabi nga ni Pastor Marvin, di ba? Napakaraming pagbabago sa buhay niya, na hinarap siya. Marami siyang pinagpilian, marami siyang choices. Sa pamimili niya, marami ding challenges na kinaharap si Pastor Marvin. At syempre, humarap siya sa isang concluding word. Ang sabi niya, I won't give up. Kaya ang sabi niya ngayong hapon na to, mga kaabangers, never give up. Ayan. Yes. Salamat po, Pastor Marvin. God bless you po. Ayan, patuloy ka pa po bigyan ng Panginoon ng more wisdom, anointing of His Word, para marami ka pa pong mga tao na maipakilala mo si Kristo at talaga namang lumagana pa ang kanyang kingdom dito sa lupa. Salamat. Maraming salamat din, mga kaabangers. Thank you for staying with us. Ayan, salamat. Nawa ay napagpala kayo at syempre bukas, we're again inviting you na mag-abang, di ba, ma-excite sa mga bagong kapahayagan, mga bagong ituturo ng mga bagong binuhay, mga buhay na binago ng ating Panginoon. Kaya see you again tomorrow. God bless us all. And we love you, kaabangers. Ayan. Thank you, Pastor Marvin. Thank you God po. bless.